Magandang umaga po sa lahat. At sa mga nanonood online sa umagang ito, magandang umaga din po sa inyong lahat. Nawa ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumasa inyo. Nasa third Sunday na po tayo at ipagpapatuloy ho natin yung theme ng parables ngayong buwan ng Mayo, yung parables o talinghaga. At bago po tayo magpatuloy, mas magandang unahin po natin ang prayers. Pray po tayo. Our most gracious God and Heavenly Father, we come to you today acknowledging that you are our holy God and we are sinners. We humbly ask you to please forgive us our sins and purify us of all unrighteousness, God. Father, we pray that as we hear from your word today, O God, please give us an open heart and a receptive heart that help us understand your message, O Lord. Anoint me with your Holy Spirit and grant me your strength and bold heart in sharing your word, because without you, I am nothing. In Jesus' name we pray. Amen. Meron ka na bang pinagpipray na isang bagay o tao na sinagot na ng Panginoon? O isang bagay din na hanggang ngayon hindi pa sinasagot ng Panginoon. Sa matagal ng panahon, nagpipray mo, hindi pa rin sinasagot ng Panginoon. Kung babalikan mo yung mga pagkakataong iyon, isipin mo, ano kaya ang dahilan? Bakit hanggang ngayon hindi pa tinutugon o ina-answer ng Panginoon yung mga prayers mo? Ano kaya ang dahilan? So sa araw na ito, pagpapalutuloy natin na pag-aralan ang isa sa mga parables. And I entitled my preaching, Pray and Do Not Lose Heart. Pray and don't lose heart. A parable is a short story used to illustrate a moral or spiritual lesson as told by Jesus in the gospel. At ito ginagamit ni Jesus, ang parable ay para i-reveal ang spiritual truths sa mga handang makinig o tumanggap ng kanyang salita. At ang parable na ito, i-share ko ngayon, yung parable of the persistent widow na mababasa sa Luke chapter 18 verse 1 to 8. At bakit kaya binigay ng Panginoon ng parable na ito? Ano kaya ang dahilan? Kung makikita natin sa Luke chapter 17 kasi, ang mga Pharisee ay nagtatanong sa kanya about the kingdom of God, kung kailan darating ang kaharian ng Panginoon. So ngayon, sabi ng Panginoon, dahil sa mga tatanungan nila kay Jesus kung ano yung mga signs sa pagdating ng kaharian ng Diyos, ginamit ni Jesus yung parable na ito na ating pag-uusapan ngayon para sila'y paalalahanan na kailangan nilang magpadayon, magpatuloy, mag-pray sa kanilang panalangin at saka sa kanilang pananampalataya. Kailangan nilang patuloy manalangin. And I will read dito sa Luke chapter 18 verse 1 to 8. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabing, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi rin ng hukom sa kanyang sarili,
Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungan hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan niyo ang sinasabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kaniyang mga hinirang na dumaraing sa kanya gabi at araw. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. May dalawang karakter dito sa parable na ito. Yung persistent widow at saka yung judge, na kung saan yung judge walang takot sa Diyos at wala rin pakialam sa tao. Kung saan gusto ko pong i-explain or gusto ko pong malaman din natin yung kung ano yung widow sa panahon na ito. Ano yung widow? Ano ba yung mga kuan? Actually, ang widow sa panahon na ito, sila yung mga most vulnerable sa panahon na yan. At saka yung madaling i-oppress, sila yung mga nasa laylayan. So, sa Mosaic Law, God especially states that widows are to get the same justice as anyone else. So, kumbaga, pantay-pantay lang ang hustisya na natatanggap ng widow sa mga ibang tao. At saka iba pa, sa Bible, ang mga byuda at ulila, ang mga uri ng tao na binibigyan ng special care ng community of God's people. So, ibig sabihin, may special care na binibigay sa kanya ng mga community of God's people. So, remember sa roots sa Old Testament na kung saan yung may mga iniiwan yung mga tao ni Boaz every time na mag-harvest sila ng, ano ba yun, let's say palay o ano man yun, wheat yata yun noon. Every time mag-harvest sila, may mga iniiwan yung mga harvester ni Boaz para sa kanila, sila root, para may ma-harvest din sila at may makain. So, ganun yung kahirap ng buhay ng mga widows noon. Remember the story, yun na, sa New Testament naman, binibigyan ng mga believers ang tulong ang mga widows o byuda. So, yun. Kaya dito sa Exodus chapter 22 verse 22 and 24, makita natin dito yung pagbabanta. At babasahin ko, do not take advantage of the widow or the fatherless. 23, if you do and they cry out to me, I will certainly hear their cry. And 24, my anger will be aroused, and I will kill with the sword. Your wives will become widows, and your children fatherless. So, ganun ang kung paano itulungan o paano ipagtanggol ng Panginoon yung mga balo. Kawawa sila o kaya yung mga walang tatay na mga ulila, mga anak. So pinagtatanggol sila ng Panginoon. Kaya huwag mo basta-basta i-oppress yung mga widow dahil makakalaban mo ang Diyos. At ito rin marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit natakot yung judge at sa huli ay pinagbigyan na lang niya yung widow sa kanyang kahilingan. At dito makita natin yung judge, wala nga siyang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Kaya ganun na lamang yung ayaw talaga niyang ibigay yung justice na hingi-hingi ng widow sa kanya. Kaya na yun, persistent habang nagmamatigas yung judge, yung unjust judge na ibigay yung justice sa persistent widow, ganun na lang din yung
yung persistency ng widow para kulitin ng kulitin hanggat sa ibigay niya yung katarungan na hinihingi niya. Dahil sa pangungulit ng widow, ay napilitan na yung judge para ibigay yung hinihingi. Ano? Practical ways. Tingnan natin yung practical ways to apply lessons in this parable. And when you feel like giving up on prayer, may 4 po tayong mga dapat tignan. Assess your view of God. Dito po sa A, assess your view of God. If you've been seeing God is reluctant to answer or annoyed by your prayer, intentionally meditate on His character as a loving Father who delights in you. God is the opposite of the unjust judge. So, anong ibig sabihin nito? Kung nakikita natin na, Lord, ang tagal na yung prayer ko, hindi mo man ina-answer, parang feeling mo reluctant man ang Panginoon, parang wala man mga kasagutan ng aking, parang ayaw mo, parang surrender ka na ba? Parang surrender ka na. Pero ang sabi dito, intentionally meditate kung sino ba yung Diyos na dinadasalan mo, na hinihingian mo ng iyong mga petitions. Sino ba yung Diyos mo? Mas maganda malaman mo kasi kung sino yung Diyos mo na hinihingian mo. Siya lang naman yung passionate God, maawa yung Diyos, loving God, caring God. Di po ba? So yun. Tingnan natin yung progression ng Luke chapter 18 verse 1 to 8 and Luke chapter 11 verse 5 to 13. Kita natin dito yung unjust judge sa widow, yung na-request yung granted not because he was na-request yung even though the judge is unjust, maybe even corrupt, binigay pa rin niya yung hinihingi ng widow. So, ngayon, titingnan natin kung gaano kalayo yung relationship ng judge at saka yung widow. Wala, di ba? So, hindi niya kaano-ano, hindi niya nga kilala eh. At saka, hindi nga niya ginagalang. Napakalayo yung relationship. So, ibig sabihin, napakahirap kumuha ng katarungan sa unjust God na ito. Widow pa ito, napakababa yung kanya, yung level ng pagkatao niya sa society. So, parang wala lang ba sa widow ay sa judge. So, mahirap kumuha ng justice sa judge. Yun ang parang relationship nila, napakalayo. Dito naman sa friend to another friend, makikita natin sa Luke chapter 11 verse 5-8. At babasahin ko, I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. So, ibig sabihin dito, ibinigay ng friend yung hinihingi niyang 3 loaves of bread ng friend niya. Gabing-gabi man, pumunta kumakatok sa kanyang bahay, humihiram ng 3 loaves of bread para sa kaibigan niya. At ngayon, parang ma-disturb o dahil gabi na, nakalak na ang mga pintuan, hindi niya sana ibibigay, pero dahil sa persistency ng kakakatok niya sa bahay niya, ibinigay. Hindi dahil magkaibigan siya, kundi dahil sa persistence na kumakatok yung friend niya, ibinigay pa rin yung 3 loaves of bread. So makita natin dito, friend, kung yung widow at saka yung judge, napakalayong relationship. Dito ngayon, ang relationship ng friend at saka yung friend, medyo papalapit. Yun yung progression ng natin dito. So about sa father and son naman. Father and son. Request granted pa rin because he is the son even though the father is imperfect. So makita natin dito, babasahin natin, which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? So, if your evil father knows how to give good gifts to his son, how much more to our loving Father in heaven?
So isipin mo, di ba, napakalapit na yun, palapit ng palapit yung relationship. So father and son na yun. How much more sa atin? How much more sa atin, God to believers? Siya lang man yung just na God natin, siya lang man yung compassionate, maawain, yung caring ba. So, nandyan lang palagi yung Panginoon natin. So, compare natin sa mga tatlo na nito, relationship, o wala ngang relationship yung judge sa ano. So, napakahalaga yung relationship natin sa Panginoon. Bakit? Kung i-compare natin dito sa mga relationships na ito, wala pa sa Panginoon. So, ang Panginoon nandyan lang palagi. Maski iwan ka ng mga kasambahay mo, iwan ka ng kaibigan mo, ang Diyos nandyan lang sa atin. So, what is your view of God? Do you see Him as a loving and compassionate Father? Or a detached being? Para bang napakalayo niya. Ano ba yung view mo? Parang malayo ba ang Panginoon sa tingin mo, sa sarili mo? Na maski na anong gawin mo sa pagpipray, parang hindi pinapakinggan yung kwan mo? Parang hindi mo feel na nandyan lang sa tabi mo ba? Malayo ba ang Diyos sa kwan mo? Sa feeling mo, sa sarili mo? So, yung mga ganun ba? Try to think. So, yun yung letter A, assess your view of God. Ito naman letter B, be assured of God's character. Be assured of God's character. Approach prayer with confidence. Remember that you are beloved child of God with full access to His presence. You don't have to timidly approach or feel like bothering Him. In Hebrews chapter 11, verse 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Titignan natin yung illustration ng isang pastor kung saan nagsabi siya na meron prayer and fasting sa church nila. Prayer and fasting, 3 days. So, meron tayong prayer and fasting, 3 days tayo mag-pray. Ano ang dahilan? Dahil matagal nang walang ulan at napakainit. At para na rin sa mga farmers na gusto na rin magtanim, so kailangan mag-pray tayo para uulan. So, ganun yun. So, yun nga, nagkaroon ng prayer and fasting. Pray sila. So, sa pangatlong araw na pag-prayer and fasting nila, nag-ask yung pastor na sa labas tayo mag-pray. So, tinawag niya yung mga members niya sa labas ng church. Pray sila. At ang nakatawag pansin sa pastor, paglingon niya sa mga lumalabas na members niya, yung bata, siya lang yung may hawak-hawak na payong. So, anong ibig sabihin yun? Siya lang po yung may faith, yung pananampalataya, na uulan sa araw na yun. Biruin mo yun. Nasaan yung faith ng mga kasama niya? Nag-pray man sila na uulan. Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. If you believe, you receive whatever you ask for in prayer. Naniniwala ka ba sa pinag-pray mo, katulad ng isang bata? Matthew 6:8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. God knows our prayers before we ask. Alam niya, bago ka pa maghiling sa Panginoon, bago pa mo pa sabihin yung mga concerns mo sa Kanya, alam niya na. This emphasizes God's compassionate awareness and understanding of our needs, encouraging believers to trust
in His provision, while God is aware of your needs. It delights Him when He humbles ourselves and pray, as it demonstrates our dependence on Him and fosters a deeper relationship. So ganun, ipinapakita ang ating pagtitiwala sa Kanya para mapagyaman natin yung malalim na relasyon natin sa Kanya. So, naniniwala ka ba sa Kanya? The more na nagtitiwala ka sa Kanya, ibinibigay natin yung mga concerns natin sa Kanya, yung relationship ba na para lumalalim ang relasyon natin sa Kanya. So, yun. Sa letter C, punta tayo sa letter C, carry on even when it's hard. Carry on even when it's hard. Persist in faith. When you're tempted to give up in praying for something, choose to persist as an act of faith in God's goodness and prayer. So ano bang mga prayers natin na itinigil na natin pag-pray? Meron ka bang mga prayers na tinigilan mo na dahil sa tagal ng panahon, wala naman kasagutan? Ano ang mga kadalasang rason kung bakit tumigil o sumuko na tayo sa pagpipray? Kasi hindi sinasagot. Ganon kaya yun? Meron akong isi-share tungkol sa tatay namin nung ako binata pa. 3 kaming mga magkakapatid, puro binata. Tapos yung kapatid namin 2 babae, may asawa na, nasa Manila sila. Ang nanay namin nasa abroad. So, maliban sa 3 kami, yung tatay namin lang kasama namin sa bahay. Kami, busy yung kapatid ko 2 nag-aaral sa college at saka ako naman sa church at saka sa tumana na rin, at tumutulong mag-araro, magtanim ng sa tatay ko ba. Sinasamahan ko siya. Magtanim ng mga gulay, ganyan, mga mais. So, kapag wala ng trabaho, tapos na, doon ako sa church naglalagi. Palagi lang ako sa church. Halos araw-araw yan. So, doon, nagmi-meet kami ng mga kapatid ko. At minsan, umaabot kami ng pag may mga activities, umaabot kami ng alas 10 hanggang alas 12, ganyan. At noon, daratnan na lang namin yung father namin na, lasing, tulog na. Kasi minsan, umuwi siya galing sa farm niya. Yung mga dadaanan niya, invite man siya mag-inom. At minsan, halos groggy na, wala nang, hinahatid na lang siya doon sa bahay. So, dahil ang namin, desire namin magkakapatid ay ma-born again din siya. Kaya ang plano namin ng kapatid ko, ipag-pray natin si Papang. Pag-pray natin. Lay hands natin. Kasi kung sinasabihan namin siya na kausap namin hindi nakainom, bakit nyo ako pigilan mag-inom, magbisyo, magsigarilyo ba? Nahirapan nga ako ipasok ang bisyo na yan nung binata pa ako dahil galit ang tatay ko. Hayaan nyo rin ako na paghirapan ko rin alisin sa katawan ko. Yun ang prinsipyo niya ba? So wala kami magawa. Ngayon, sa tagal na aming pagpipray sa Kanya, pag nakatulog na, dinadaan namin pag nakatulog na lang para hindi na siya mag-argue ba? Walang problema. Diretso lang mag-pray. Pag-pray namin, lay hands. Pray lang. Hanggang sa inabot na 1 taon, wala namang kasagutan, Panginoon. Parang hindi man yata nakikinig ang Panginoon. Parang surrender na ako ba? Umabot ng 2 taon, wala pa rin. Pero kami, yung kapatid kong pang-4, yung lalaki na isa, huwag tayo mawalan pag-asa. Kuy, lang ta bro? Sabi na isa, padayon lang ba? Diretso. So, pag-pray lang namin. Hanggang sa yung 3 taon na, hindi na inabot ng 3 taon, uuwi yung nanay namin galing sa abroad. Yun, tumanggap ang tatay namin. Kasi kasama na namin siya mag-church ba? Punta na siya sa church. Pagpunta namin sa church, sumasama na. Tumanggap siya sa Panginoon doon mismo sa church. So, sige na, wala ako talagang kuwan.
Yun po yung power ng prayer. Na maski matagal, hindi po kami nag-surrender. Padayon lang siya. At yun, salamat sa Panginoon dahil sa tuloy-tuloy na pag-pray namin sa Kanya, hindi po kami tumigil. Sinagot ng Panginoon yung prayers namin. At kasama namin yung tatay namin, masaya po kami, maski balik na sa abroad yung nanay namin, 4 kami. Yun, nagkakaroon na kami ng Bible study sa bahay, tinatanggap niya kami wala nang istorbo. So alam niya na yung part niya kung nandun ang prayer, ang Bible study sa bahay, hindi na yan iinom, hindi na rin magsigarilyo. Hindi kasi kaagad-agad inalis yung bisyo Nandun pa rin. Pero paunti-unti, inaalis niya. So yun yung progression sa buhay din ng tatay namin. Pero padayon lang yung pag-pray namin hanggang sa tumanggap na siya totally sa Panginoon. So yun. So, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Maski matagal mo nang hinihingi sa Panginoon, padayon lang. Sorry. So, bakit kaya hindi tumigil yung widow sa paghingi ng hustisya? Kahit na alam niya na yung ugali ng judge may matigas. Bakit kaya hindi siya tumigil? Marahil dahil desperate na siya at alam niya na wala nang ibang maaring tumulong sa kanya. Persist in faith. When you're tempted to give up in your praying for something, choose to persist as an act of faith in God's goodness and power. Sabi niya, choose to persist. Choose to persist. So, padayon lang. Huwag mong tigilan. Yun ang turo ng Panginoon. Padayon lang. Guess nyo na? Padayon lang. Letter D, do it daily. Start and end your day in prayer. Make it a habit to connect with God, first thing in the morning and last thing in the evening, even if just a few moments. In 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. So padayon lang, paggising mo ng umaga, mag-pray. Ang dami natin pwedeng ipag-pray sa Panginoon. I-entrust natin lahat yung activities natin the whole day. And then pagbalik natin ng hapon, bago matulog, pray na naman. Actually, 2 lang ngayon sa mga span of this, buong maghapon, habang nagtatrabaho ka, pwede ka nga rin mag-pray. Di ba? So yun, padayon lang mag-pray. Pero madalas na mas inuuna natin ang mga kuminsan, mga phones natin. Kuminsan, ninanakawan tayo ng napakahabang oras yung pagsi-cellphone. Pag matulog na tayo, nakalimutan na natin nag-pray o kaya mag-pray ka man, parang hindi na maayos ba yung prayer natin? In Jesus' name, amen na lang. So, tama ako? Di po ba ganon ang nangyayari? So, my challenge, patuloy na mag-pray at piliin maging involved sa mga nangyayari sa mundo. Minsan, mas pinipili na lang natin kasi yung peace natin. Atin lang. Ayaw natin ma-stress sa mga nangyayari. At ayaw din natin maging involved. So, kaya di natin alam anong pinagpipray. So, ang nakikita lang natin ay ang mga pansarili nating mga pangangailangan. So, although hindi naman ito masama, pero bilang Kristiyano, mayroon kasi tayong mga higher calling. Higher calling at saka missions dito sa mundo. So, at yun ay ang pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Isa yun, ang higher calling natin sa
Panginoon. Patuloy natin ipag-pray na yung same prayer ni Jesus, na ano ba yung same prayer niya? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yun. Alalahanin din natin ng ating mga mahal sa buhay, mga kanilang salvation. Hanggang ngayon, siguro, sa mga family natin, meron pang mga hindi tumatanggap sa Panginoon ba? So, ganun din sa natin, sa ating environment ngayon, sa gobyerno, sa mga bagong halal na mga natin, leaders sa gobyerno. So meron tayong mga trabaho bilang isang Kristiyano para sa mga natin, hindi lang yung pangsarili natin, kundi lahat. So i-reveal lang man ng Panginoon yun, makikita niya yung passion mo, kung saan yung passion mo na mag-reveal lang, mag-speak lang yung Holy Spirit sa'yo pag nag-pray ka eh. Diba? Ang gospel passage na ito ay isang hamon sa atin na hindi lang mag-pray, kundi magtiwala sa ating Panginoon. Na kahit na yung justice na hinahanap natin ay hindi pa kaagad-agad ibinibigay o natatanggap, patuloy pa rin tayong mag-pray. So, sa conclusion mo natin, whenever you feel like giving up on prayer, always remember these 4 ways. Ano yung 4 ways natin kanina na sinabi? Assess your view of God. Be assured of God's character. Carry on even when it's hard. And do it daily. Yun po yung 4 na huwag niyong kakalimutan. Keep praying. Keep believing and don't lose heart. So God honors persistent prayer, not because we wear Him down, but because He is a loving Father who grows our faith in the waiting. So pray and don't lose heart. So pray ho tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa turo na binigay mo sa amin ngayon, Panginoon, na kung saan kailangan lang namin magpadayon, mag-pray at hindi po kami mawalan ng pag-asa. Dahil may Diyos kami na nagmamahal sa amin. Darating man ang mga pagsubok sa buhay namin, Panginoon, alam mo namin na nandyan ka, natutulong sa amin, Panginoon. Maraming problema, maraming mga pangangailangan na bumabagabag sa aming mga puso't isipan, Panginoon, araw-araw. Maski anong gawin namin, magtrabaho, isipin kung saan kami kukuha na aming pangangailangan, Panginoon, ay kami hirap para kung minsan, kung hingiin man namin ang mga ito sa iyo, parang wala kaming nararamdaman na kasagutan, wala kami nakikita, Panginoon. Minsan, surrender na po kami sa aming mga hinihingi sa iyo. Pero patawarin mo kami, Panginoon, dahil sa paalala ng persistent widow na ito sa Luke chapter 18, verse 1 to 8, nakita namin, Panginoon, kung gaano ka nag-delight sa aming mga prayers. Gustong-gusto mo makinig sa aming mga hinaing sa iyo at ibibigay mo yung mga hinihiling namin according sa yung timing mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa mga natutunan namin ngayon sa iyo, ngayong araw na ito, ay patuloy namin i-apply sa aming mga sarili. It is my prayer, Father God, that my brothers and sisters, you will continue to work in our lives through these lessons that they receive from you today, Father God. So bless us this morning. Bless every one of us, oh God. Bless your word into our hearts. In Jesus' name we pray. Amen and amen.